Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Maligayang pagdating sa ating ikatatlong aralin. Ang aralin na ito ay idinisenyo upang matutuhan mo kung paano mailalarawan ang mga tauhan sa napakinggang teksto batay sa kilos, sinabi o pahayag. Sa araling ito, bibigyan ka ng pagkakataon na matutuhan ang tamang pakikinig at magkaroon ng kakayahang makilala at mailarawan ang mga tauhan. Ang competency na ito ay mahalaga upang maiugnay ito sa pagbasa at pagbasang may pangunawa. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang leksyon. Naaalala niyo pa ba ang ating tinalakay noong nakaraang leksyon? Kung gayon, ating sagutin ang mga katanungan. Pakibasa nga ang panuto. Okay, hanapin mo sa Hanay B ang kilalang tauhan sa kwentong iyong napakinggan na inilalarawan sa Hanay A. Nasundan ba ang panuto mga bata? Kung gayon, basahin natin ang unang bilang. Mahilig akong umakyat sa puno. Saging ang aking paborito. Ano kaya ang tamang sagot? Nakita niyo ba ang tamang sagot sa Hanay B? Para sa ikalawang bilang, maliit man ako sa inyong paningin, masipag naman akong mag-ipon ng pagkain. Anong letra kaya ang tamang sagot? Piliin natin ito sa Hanay B. Para sa ikatlong tanong, ako ay kulay berde. Hilig ko ay maglaro at tumalon-talon sa mga halaman. Anong tauhan kaya ang tinutukoy dito? Sa ika-4 na bilang naman, mabagal akong lumakad, ngunit hindi ako sumusuko sa mga pagsubok. Sino kaya ang tinutukoy dito? Nakuha niyo ba? Sa ika-5 bilang, ang kulay ko ay puti. Mataas akong tumalon, ngunit ako ay antukin. Alin na tinutukoy na tauhan dito sa ika-5 bilang? Okay mga bata, may napili na ba kayong mga kasagutan? Sige nga, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ayan mga bata, nasagot ba ninyo ng tama ang mga katanungan? Magaling, palakpakan ang inyong mga sarili. Mga bata, sino sa inyo ang mahilig manood ng mga videos? Taas nga ang kamay ng mahilig manood ng mga videos. Ayan, gusto niya bang makapanood ng isang video? Okay, ngayon, panoorin natin ang isang video na aking inihanda para sa inyo. Si Kuko at Coco. Kwento ni Grace L. Soto at inedit ni Teacher Miles. Sina Kuko at Coco ay magkaibigang palaka. Mahilig magbabad sa ilog si Kuko, habang si Coco naman ay mahilig maglaro sa lupa. Ibig nilang patunayan sa isa't isa kung saan nga ba sila talaga dapat nakatira. Madalas silang magtalo. Sa lupa tayo nakatira, ang sabi ni Coco. Hoy naku, hindi ka pa ba naniniwala na sa tubig talaga tayo nakatira? Tanong ni Coco. Walang nais magpatalo sa kanilang dalawa.
Maya-maya pa ay dumating si Apo Luning, ang pinakamatandang palaka sa kanilang lahi. Tinanong nila Kuko at Koko kung saan ba talaga ang tirahan nilang mga palaka. Sa tubig man o sa lupa ay maaari tayong tumira at mabuhay. Tayo ay mga amphibian. Sa mga unang yugto ng ating buhay ay nabubuhay tayo sa tubig. At sa huling bahagi ay naninirahan tayo sa lupa. Dahil yan, wala kayong dapat na pagtalunan. Sagot ni Apo Luning. Simula noon, hindi na nagtalo ang magkaibigang Kuko at Koko. Ayan! Nagustuhan ba ninyo ang ating video, mga bata? Magaling! Ngayon ay sagutin natin ang mga katanungan. Ano ang pamagat ng ating pinanood? Magaling! Ang ating pinanood ay pinamagatang si Kuko at Koko. Sino ang tauhang maligaya sa tubigan? Batay dun sa ating pinanood, mga bata, sino raw ang maligaya doon sa tubigan? Si Kuko ba o si Koko? Magaling! Ang tauhang maligaya sa tubigan ay si Kuko. Sino ang tauhang mahilig maglaro sa lupa? Tama! Ang tauhang mahilig maglaro sa lupa ay si Koko. Ayan siya, oh! Ngayon naman, ano ang tawag natin sa kanilang uri? Tama! Ang tawag sa kanilang uri ay amphibian. Amphibian ang tawag sa mga hayop na maaaring mabuhay sa tubig at sa lupa. Saan naman naganap ang kwento? Magaling! Ang kwento ay naganap sa malapit sa ilog. Diba yung mga palaka ay mahilig tumira o maglaro sa tabing ilog? Paano nasolusyonan ng magkaibigan ang kanilang problema? Ano kaya ang kanilang ginawa? Magaling! Humingi sila ng tulong kay Apo Luning upang masagot ang kanilang mga katanungan. Nasagot nga ba ang kanilang katanungan? Opo, ito ay nasagot ni Apo Luning, ang pinakamatandang palaka sa kanilang lahi. Kung ikaw kaya ay nasa parehong sitwasyon, makikipagtalo ka rin ba sa kaibigan mo? Tama, hindi tayo dapat nakikipagtalo sa ating mga kaibigan dahil ang pakikipagtalo ay maaaring mauwi sa tampuhan o awayan. Ano ang katangiang ipinamalas ni Kuko at Koko? Tama, sila ay mga masayahing palaka na mahilig sa lupa at tubig. Ano naman ang katangiang ipinamalas ni Apo Luning? Tama, si Apo Luning ay nagpamalas ng angking katalinuhan dahil sa kanya nasolusyonan ang problema ng dalawang magkaibigan. May natutunan ba kayo sa ating video? Palakpakan na inyong sarili. Mga bata, ang bawat tauhan ay may kanya-kanyang katangian na siyang nagbibigay kulay at buhay sa kwento. Maaari nating makilala o mailarawan ang katangian ng mga tauhan sa kwento batay sa kanilang ikinikilos sa kabuuan ng kwento, sinasabi sa kwento, o ipinahayag sa kwento. Naunawaan ba, mga bata? Magaling! Ngayon naman,
Ating pakinggan at unawain ang dialogo ng dalawang bata. Ang ganda ng binasa ni Ma'am kanina, Franco. Oo nga, Maris. Nakakatuwa. Kaya lang, ang hirap ng assignment. Hindi naman na. Madali lang yun. Ilalarawan lang daw yung mga tauhan. Paano ang gagawin? Dapat, aralin lang natin yung mga kilos nila. Paano ba sila kumilos, pati na mga sinasabi nila. Basta, makikilala at mailalarawan mo sila ayon sa kanilang kilos, sinabi o ipinahayag. Sige, Maris, susubukan ko. Pero i-check mo mamaya kung tama ang gawa ko, ha? Naunawaan niyo ba ang dialogo, mga bata? Ngayon ay sagutin natin ang mga katanungan ukol sa dialogong ating napakinggan. Sino ang pangunahing tauhan sa dialogo? Tama! Sina Maris at Franco ang pangunahing tauhan sa dialogo. Sino naman ang may suliranin sa kanilang takdang aralin? Tama! Si Franco ang may suliranin sa kanilang takdang aralin. Sino ang tumulong kay Franco? Magaling! Si Maris ang tumulong kay Franco. Kung ikaw si Maris, tutulungan mo rin ba si Franco? Magaling! Dapat nating tulungan ang isa't isa sa abot ng ating makakaya at huwag ipagdamot ang ating angking kakayahan sa iba. Ano ang katangiang ipinamalas ni Maris? Magaling! Si Maris ay nagpakita ng pagiging matulungin. Paano mailalarawan ang mga tauhan sa isang kwento? Mailalarawan ang mga tauhan sa isang kwento batay sa kanilang kilos, pahayag o sinabi. Bakit mahalagang mailarawan ang mga katangian ng mga tauhang gumanap sa kwento? Tama! Upang matukoy ang kanilang mga katangian. Mga bata, ngayon ay meron akong inihandang isang kwento. Gusto niyo bang mapakinggan ang kwentong ito? Pakinggang mabuti ang kwentong aking babasahin at maaaring isulat ninyo ang mahahalagang tala na dapat ninyong tandaan. Handa na ba kayo? Ang ating kwento ay pinamagatang Ang Magkakaibigan. Ito ay akda ni Grace L. Soto. Magkakaibigan sa paaralan sina Sarah, Lota at Carlo. Madalas silang maglaro kapag may bakanting oras. Masaya sila sa tuwing magkakasama. Iba't ibang talento ang taglay ng tatlo. Mahilig kumanta si Lota, habang si Sarah naman ay pagsayaw ang nais. Mahusay naman si Carlo sa pagguhit. Makukulay na bulaklak at magagandang tanawin ang lagi niyang ikinuguhit. Iba-iba man ang kanilang nais, magkakasundo naman sila sa isang bagay. Silang tatlo ay mahilig mag-aral. Masaya sila kapag nasa paaralan. Madalas ding purihin ng guro ang magkakaibigan sapagkat sila ay mababait at magagalang na mga bata. Tinutulungan din nila ang kanilang mga kamag-aral sa mga gawain sa eskwela at kung ang mga ito ay nahihirapan sa mga aralin. Sa tuwina, masayang umuuwi ang magkakaibigan sapagkat marami silang natutuhan na sabik nilang ikinakwento sa kanilang pamilya. Panibagong umaga na naman ang kanilang aabangan para sa mga bagong masasayang karanasan. Nagustuhan niyo ba ang kwentong ating binasa, mga bata? Kung nagustuhan at naunawaan ninyo ang ating kwentong binasa, sagutin natin ang mga katanungan. Sino-sino ang magkakaibigan sa kwento? Tama! Ang magkakaibigan sa kwento ay sina Sarah,
Lota, at Carlo. Ano naman ang taglay na talento ni Carlo? Magaling! Si Carlo ay mahilig magpinta. Kanino naman sila nagkukwento ng mga natutuhan nila sa paaralan? Magaling! Sila ay nagkukwento sa kanilang mga pamilya pag-uwi nila ng bahay. Kayo rin ba? Nagkukwento rin ba kayo sa inyong mga magulang pag-uwi ninyo ng bahay? Magaling! Bakit madalas purihin ng mga guro ang mga magkakaibigan? Tama, sapagkat sila ay mababait at magagalang ng mga bata. Ano naman ang inaabangan nila sa panibagong umaga? Magaling! Inaabangan nila ang bagong masasayang karanasan. Palakpakan ang inyong mga sarili. Sa bahaging ito ay hahatiin ko kayo sa 5 pangkat. Bawat pangkat ay may nakalaang sitwasyon. Basahin ang mga pangungusap na nakalaan sa bawat pangkat at unawain. Huwag kalimutan, sundin ang panuto. Narito ang rubrics para sa inyong gawain. Pinakita ng bawat pangkat. Palakpakan natin ang bawat isa. Ngayon ay isa pang pangkatang gawain ng aking inihanda upang mas lalo pa nating pag-igtingin ang inyong kaalaman ukol sa ating paksang tinatalakay. Handa na ba kayo? Narito ang rubrics ng ating gawain. Basahin mabuti ang tekstong nakalaan sa bawat pangkat at tupuhin ang katangian ng mga tauhang inilalarawan sa inyong activity sheets. Bata, ano ang natutuhan ninyo sa ating aralin? Tama, mga bata. Ang mga tauhan sa kwento ang siyang pinakamalaking bahagi ng kwento. Sila ang gumaganap at bumubuo sa bawat pangyayari sa kwento. Sa mga tauhan ito natin natututuhan ang mga aral na kalakip ng kwento. Ang mga tauhan ang kumikilos at nangungusap upang lalo nating maintindihan ang daloy at tema ng kwento. Makikilala natin at mailalarawan ang ugali, katangian at gawain ng mga tauhan sa kwento batay sa kanilang kilos, sinabi o pahayag. Mayroon pa ba kayong mga katanungan, mga bata? Kung wala na, ilabas ang inyong mga lapis at sagutang papel at ihanda ang inyong mga sarili para sa ating pagsusulit. Para sa ating pagsusulit, basahin natin ang panuto, mga bata. Pagtambalin mo ang mga pangungusap sa hanay A at sa mga larawan sa hanay B. Isulat ang letra ng sagot sa sagutang papel. Naunawaan ba ang panuto? Magaling! So ngayon, maaari na kayong magsimulang sumagot. Ayan, tingnan natin kung meron na kayong natutunan sa ating aralin at kung tamang inyong mga kasagutan. Basahin natin ang unang bilang, sakitin si Lucy. Alin kaya dito ang nagpapakita o naglalarawan na sakitin si Lucy? Anong letra ang tamang sagot? Tama, letrang C. Sino ang nakakuha ng tamang sagot? Palakpakan. Okay, sa ikalawang bilang, matapat na
bata si Rudy. Alin dito ang larawang nagpapakita ng katapatan ng isang batang tulad ni Rudy? Magaling! Letrang A. Sa ikatlong bilang, masipag si Helen. Alin dito ang naglalarawan ng isang batang masipag? Magaling! Letrang, ang sagot ay letrang B. Para sa ika-4 na bilang, matulungin si Sunny. Alin dito ang larawang nagpapakita na si Sunny ay isang batang matulungin? Tama, ang sagot ay letrang E. At sa huling bilang, matalino si Henry. Alin dito ang larawang nagpapakita na matalino si Henry? Napakahusay! Ang tamang sagot ay letrang D. Napakahusay! Sino sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot? Yay! Palakpakan na rin yung mga sarili. Ayan, bigyan natin ng maraming palakpakan na makuha ng tamang sagot. Okay, so para sa inyong karagdagang gawain, narito ang panuto. Ilarawan mo ang mga tauhan sa pamamagitan ng pagguhit ng kanilang nararamdaman ayon sa pangungusap. Iguhit ang iyong sagot sa sagutang papel. Ayan, at dito nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. Naway marami kayong natutuhan sa araw na ito. Maraming salamat! Ako ang inyong guro, si Teacher Miles. Bye-bye!